Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi pagod na po kayo. Hindi po. Sekretarya lang ninyo, siya pa ang appointing ninyo. Hindi Parang po. ang gulo. Hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po. Ma'am, just to point. the executive has the power when to do that. when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol and Interpol NCB Manila representative. Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung government. So, sir, but are you a college graduate? Yes, sir. No. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ko o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko, kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. Diba? So wag tayo magpilosopohan dito. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We're all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa sinungaling, isa totoo. Yun clear ho sa ICC. Pwede ko linawin lang. Siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya alam ho kasi malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Diba? No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo Di ba? So, kung ang sabi natin, listo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, anong unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Diba? So, kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyong number 8, which is, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So, medyo wala hong internet that time. So, yung yan ho yung sinulat nila. Yun naman ang sinagot ko. So, after few minutes, nag-request ako ng internet na print. Binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So, sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am.
Anon. So, yun yung papel mo doon. Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan mong papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Madam Chair? Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi alam? po, alam po namin, ma'am, regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko ho yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po akong alam nung pagdating ko sa airport. Naiya. Sa NAIA. Opo. Madam Chair? Yes, Senator Bato. Pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy against national crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam, samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano? Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice. Yung certification dumating pa ng March 12 eh. Hindi po. Na dumating po on the same day, siguro 10 minutes. Pwede ninyong pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... date, time, and location. Opo. Yung certification ho na yon, na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, ng paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Pilipino. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Mm-hmm. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh. Mm-hmm. Ayun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam eh? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time, nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano kami. Before? Iyan po, after po ng sign, kasi hindi ho makapasok. December 12 ha, ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Natataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, Madam Chair, pumasok po yung certification on the same day. Medyo nagkaroon lang. Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. I think the best person to answer that would be abogado po kayo? The person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is correct, Madam Chair. And it was sent to Ambassador Lacanilao when and where? If I may just be allowed to explain, ma'am. The certification that is in the possession of the committee chair is a certification which indicated that the arrest was made on March 12, 2025. This certification was issued the day after the arrest. This would be March 12 also, 2025. So are you saying may mas maaga pang certification na siya lang ang nakakaalam? No, ma'am. This certification was the one which was prepared as per instructions to me
by the OIC Secretary of Justice because it was needed by Ambassador Lacanilao the moment that he reaches The Hague. So this was prepared on that day, and if I may point, That day being March 12. March 12. March 12. So hindi pa rin tumutugma yung oras. Yes, ma'am, may konti hong inadvertence dito kasi the date March 12 here refers to the time of the arrest when in fact the arrest was actually March 11, 2025 at approximately So hinabol lang 11:44. ninyo yung certification after the fact? No, ma'am. This was the first certification that was issued because this was the one that was needed by Ambassador Lacanilao. We So corrected this after you pointed it out that when we reviewed it again and we saw that the date indicated for the arrest was March 12 instead of March 11. But And Ambassador Lacanilao received it on March 12, March 11, in Villamor, in Dubai, in The Hague. as Saan po? far as I know, Madam Chair, the certification that I prepared on March 12 was forwarded to the Office of Undersecretary T, our OIC Secretary of Justice. It was he who made the arrangements for the transmittal to Ambassador Lacanilao. Thank you, Prosecutor. When did you send it to him and what did it say? we Because sent- we have no copies. We sent it, this certification was prepared in the afternoon of March 12, 2025, and it was sent to... March 12. Yes, ma'am. Pero sinuko na si Pangulong Duterte ng mas maaga? He was actually transported around midnight, if I'm not mistaken, of March 11, ma'am. And I think they were in transit at this time. I'm not so sure. They were in transit at the time when this certification was sent to them. Pwedeng isulat yan at bigyan kami ng kopya nung sinasabi mo o We ito can pa rin? Yes, I can furnish you a copy. Ito pa rin, yung March 12 pa rin? Yes, ma'am. Siya pa rin? Sinong siya pa Yung rin? sinasabi na yung aresto is March 12, not March 11? Yes, ma'am. Yan pa rin, yung mali-mali na yan? Yeah, ito pong pagkakamali nito which was eventually corrected po. Opo. Okay, we'll go back to that later. But Ambassador, when did you receive this? Yung time ho na pagdating namin ng Hague, dumating yung ICC representative, hindi ho kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-T dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes na ma-sign po na ma-answer yung number 8 question, nakuha ko na. So I immediately sent the copy to the ICC representative. Yung mali na March 12. Tama? Mali eh. Yung kopya pong galing sa Department of Justice that time. Pero walang nakasabi doon sa certification. Kahit tanggapin ko na nagkamali, nagtypo sa date. Ang problema, wala namang sinasabi that he was delivered to a competent judicial authority to which you signed. Sabi mo, talagang na-deliver to a national competent judicial authority. Pinirmahan mo eh, competent national judicial authority. Ma'am, may I? Yes po. Kasi kagaya ho na sinabi ni Justice Ascuna kanina, Oo. sa sistema kasi ng ICC, ang prosecution po ay kasama sa korte. It's part of the court. Kaya yun po yung lumalabas kasi nga like the Prosecutor General is competent judicial authority in the understanding of the ICC. Secretary Remulla, it's very, very clear. Competent national judicial authority. There's nothing mysterious or equivocal about the sentence. Yung nga ho yun eh. National po. Yun yung National, equivalent ibig sabihin kasi. Pilipino Yung po. equivalency po. Ang sinabi siguro ng ICC sa kanya, prosecutor. Prosecutor certification. I don't really know their conversation. But yun lumalabas. Kasi nga, hindi na matatanggapin ng ICC yan kung hindi na na-issue ng prosecutor yan eh. Kasi under their system, ang prosecutor is part of the court. Parang nakakatuwa naman yung sagot na yan. Pero sige na lang. Ambassador Lacanilao, number 10, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Pinirmahan rin ninyo yan. He received legal assistance during national proceedings. Anong national proceedings ang tinutukoy ninyo? Eh hindi nga dinala sa husgado. Doon lang kayo sa airport, sabi ninyo. Ma'am, kaya ako yung sagot ko dyan ay I do not know. Kaya Hindi, walang do not know sa number 10. Sa number 10, sinabi mo, yes, he received legal assistance during national proceedings. Okay, legal assistance sa... Baka naman kabulastugan lahat Hindi, ma'am. ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. Sinong tatlo?
Former ES Mijaldea, his wife, and Attorney Delgra. Madam Chair, I think Legal assistance during national proceeding. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of No. warrant. Ang nakasabi dito, did the arrested person receive legal assistance? Basahin po ninyo, nandyan. During national proceedings. He received legal assistance during national proceedings. Ang sabi po ninyo. Service of warrant, ma'am. National proceedings. Yes, ma'am. Yan Service ang of warrant, ma'am. pagkaintindi mo. Yes, Senator Bato, please. ibig mong sabihin, you want to impress upon us that yung service of warrant is a national proceedings? Yan yung gusto mong Ma'am, that's an extradition form kasi. Sir, Yes, it's an sir. extradition form. Ang lumalabas ho kasi rito, case of first impression din po sa ICC na may nag-surrender po sa kanilang tao. Hindi pa ho nangyayari to eh. I think it's something that even the ICC Yes, tama ka, sir, tama ka. Ha? didn't know how to react to it. Balikan ko lang yung nakasulat. Natanggal, nawala. Ibalik mo nga. Ibalik mo. O very clear man ito, Ambassador. Did the arrested person receive legal assistance during national proceeding? Ang sagot mo, he received legal assistance during national proceedings. So ibig mo sabihin, yung national proceedings na sasabi mo dito, yung pag-serve ng warrant. Serve ng warrant and also legal assistance kasi kasama ho niya yung tatlong abogado niya. Ay, Wow. ganon. Pati yung National- competent National Judicial Authority, si General Torre na lang yon. Wala ho Kasi kasing sino form ba ng yun? And may then, right? liwanag competent National Judicial Authority. Sino naman yun? Wala naman doon kundi pulis. Kung extradition yung form mismo ng ICC, dapat nasundan yung extradition na process. May competent National Judicial Authority. Mismo yung ICC, inaalma pala na hindi ito extradition. Madam Chair. Yes, Senator Cayetano. Just some points. I understand, SOJ, where you're going, but ang problem ko kasi yung pumirma yung representative supposedly ng bansa. Kasi from the start, information on the surrender and transfer yung title nung form. But as you said, kasi extradition is a form of surrendering, di ba? Pero hindi yun ang sinunod natin. So ang understanding ko kasi, very strict din yung ICC sa human rights. Kasi precisely nga, it's a court that based everything on human rights. So they want to make sure with the form that we followed human rights. Okay. So dun sa number 10, personally, I'm not committing the committee. Personally, I can understand that the service of the warrant is part of the national proceeding. But when you signed, kasi when the ambassador signed his name and ang nakalagay, he received legal assistance during national proceeding, it gives the impression that there was more than just the service of the warrant. If you relate that with number 8, kasi sa number 8, competent National Judicial Authority. So for example, kung sa kanila kasama ng judiciary yung fiscal, sa atin ang competent na judiciary is just the judiciary. Mr. Senator, kasi nga, yung questions in the form refer to a case of extradition. Yes. Case of first impression nga to. Yes. Even to the ICC, even to the Philippine government, to the Executive Department, to the Senate, to the Supreme Court, this is a case of first Yes. impression. And assuming, kahit na, lalo na kung first impression, di ba dapat linagay na lang I do not know doon Yeah. sa ibang question. Madam- Sinagot niya, no, I do not know. Bakit dito buong ningning siya sumagot? yeah. Can I pursue that? So assuming, Mr. Secretary, that I will hook, line, and sinker agree with you, yun ang point ko, di ba? That a representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Because nga, ang titignan naman yung dokumento, hindi yung paliwanag. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo itulay ko rin to kay General Torre. Sir, pakinggan nyo yung question ko kay Ambassador kasi baka may link to sa isang tanong ko sa inyo. Ambassador, if you go one by one sa questions, it seems to me the ICC wants to make sure na nasunod yung due process at saka human rights ng akusado at ng inaresto. In your view, meron po bang violation ng batas sa pag-arrest or pag-detain ni former President Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo. Okay. How about you, General Torre? May violation ho ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438? An act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation as well as the duties
of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so Pero- you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. We It have says complied with here... 7438, sir. No, sir. Ang sabi kasi dito, his choice. Hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo, substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay. You're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctors, But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. So, ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, ayan, medical doctor or priest of his choice 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir, dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir, at nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer, ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada, pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word, ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on it, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir, dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi Hinadlangan mo nga di ma'am, ba? sinundo, Parang ma'am, sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, niyo, ma'am. Ito, kasi mama, gabi na, matagal na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako sinabi mo you prevented her. Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am, eh. Hindi, iba-iba lang yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi ma'am, meron tayong... I think the resource person is... If you will allow me. Huh? Sir, if you will allow me. Sir,
Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. Ito, sir, after all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. you That's a new ibig mong information, sabihin, sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. Otherwise, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise ng So it's aking your call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes, It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasasabi konteksto mo mo? lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny pag arrested, detained, and custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka, wala pa namang internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay General Torre. But just to pursue this, yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, ay hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the President was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already... No, it's not an argument. I was just Sir, asking. okay, sir. Did Sir- they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga eh, and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon ha. Saan 'yan? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang Yeah, i-clarify, anyway. ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang
kanyang diabetes, umabot ng 328, he needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification na fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? No, Senator Go, just before ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong ha. Sabi nga ni SOJ sub judice meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this, because according to Ambassador Marcos, Lacanilao, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetana. Ambassador Lacanilao, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that you don't know if he's fit to travel or not. Bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, first of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya pero pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko, paglapag namin sa Hague, ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ako that time, paglapag namin, kinausap ko po kaagad. So, hindi totoo na hindi mo alam? Alam mo na may problema? Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang pinirmahan mo rito, you do not know. Paano you don't know? Nagkakagulo na tungkol sa doktor. Hindi po. Yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilao, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate sa doktor ng Hindi ICC sila and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo. Alam nyo ba marami siyang medisina, 27 yan araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. Paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman. Nung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Andiyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure.
80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. Pati yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganito ang totoong kwento. Para alam niyo lang po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun na po. Kung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth.